Adja. Bakit lilibot siya ti Adja? Kapal ng bunga ng kanila. Sila nga nauna nga kami sa kanila. Isang salin pa kami. Bago makatagpos. Sa gitna na kami. Ayun sa amin. Tapakilagay na Bernabe sa ako. Sa motor. Oo. Ate Tere, sasali na! Maiiwanan yan! Ay, dryer na yan. Dryer na dahil basa! Kaya mo na kating nga dyan maiiwan. Puti lang naman. Pero malaki rin pag na yan. Malaki eh. Mukhang kabungol yan ko. Pang 35 yun. Bigatan na. Lalaki ng kalamansi. Ayoko para madaling karga. Tatanggalin niya dahil pagagaling namin sa kawan. Bili na ulam. Ayaw, tsaka Luto. sundo. O, eri na, alis na! Alis na yung kuwan. Ano? Good morning po sa inyo mga tribute po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, pitas na po tayo pong muli. Ating kunin ang lahat po ng mga malalaki. Magandang maga po sa lahat ng ating mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, pati na rin po sa mga taga ibang bansa na nakamonitor po sa ating vlog ukol po sa larangan po ng kalamansi. Yan. Sama po natin mga katribya po yung aking anak. Muli po ay siya ay pipitas ng ating kalamansi para po doon sa kanyang training. No OJT na po natin siya sa paraan po ng pagpitas. At least po ay ma-experience niya kung paano po yung kumita ng pera sa marangal na paraan na pinaghihirapan mga katribya. Yung ilalim JB titingnan mo pagka ganyan itong kuwang ka, yung sisilipin mo yung ilalim. JB ito pa di mo tinitingnan ba't yung kuwan lang pinipitas mo. Tingnan mo yung nasa loob. Ito balikan mo re. Ito magagalitan ka ng mga nakasaklong sa iyo dyan pagka nakita yun may mga malalaki. Kaya kung makikipitas ka ng kalamansi hindi ka na pababalikin uli. Ang timano kagad si Santi ka pagka hindi iwanan mo yung mga malalaki. Kaya mga katribya po sa pagpipitas ay kailangan talaga dyan ay sinisili po hanggang sa loob po at saka yung ilalim. Kasi dyan po halos po mga katribya po yung bunga ng kalamansi, lahat po ng mga malalaki para makuha ng makuha at hindi po siya maging reject. Kasi pag yan po mga ka-farmers po ay maiiwanan, bababa po ang presyo. Makukuha lang yung sa reject kung saan ay mababa lang po ang presyo ng dilaw. Halagang 200 lang. How much more po yung ating berde naman ay 800. Layo po ng pagitan. Kaya yan po ang isa sa itinuturo po natin pagka tayo mamimitas. Kunin na lahat ng mga papede para po nun hindi po maging reject. Mas malaki po ang nawawala kapag po magiging reject po ang kalamansi. Maliban na lamang pagka po naglibo ang presyo ng kalamansi, tumataas din po ang ating dilaw o yung lagihay ang tawag po sa iba. Ang gandahan naman niya mga ka-farmers, wala pong nasasayang. Lahat po ay pinakikinabangan, mapahinog, mapaberde, yan, mapakahoy. Lahat yan ay pinakikinabangan sa kalamansi. Okay, pitas po tayo. Ang target natin ay kung makailan
ang ating mapipitas ngayon. Pagka po makunat, ang kailangan natin ay kukurutin. Sabihin na po natin ang pag-aalis. Kaya nga yung hindi natin inabutan po ng pitas ay very check. So, marami naman po tayo pang November tsaka pang December. After po natin na makaisang bag, pipili naman natin po yung mga recheck. Walang muna tayo kasi wala pa naman po yung mga bunton para at least ay meron na tayong paunang pagpitas. Umulan po kasi kanina umaga mga katribya, kaya basa pa kalamansi natin. Para panabago uling bulaklak ang sisibol. Basta pagka napitas na, yun talagang pitasin mga katribya. Dahil after nyan, lalagay tayo ulit ng ating organic. Ayan, lumaki po ang lumapad ang dahon ng kalamansi natin sa organic, tsaka maganda ang bunga, malalaki, hindi siya kagad ay dumidilaw, matagal bago siya dumilaw. Pitas-pitas tayo mga ka-farmers. Shoutout natin ang taga Pangasinan, yung ating kaibigan sa Santa Ignacia, Tarlac. Meron tayong kaibigan dyan sa mga Tarem, Pangasinan. Sa ganito pong basa ang kalamansi, ingatan lang po natin mga katribya ang mahigpit na taban para hindi po siya maluto. Kaya ingat din sa pagpitas, saka yung matuklap. Sasalin na yung mga veterans sa pagpitas ng kalamansi. Ang ibabaw. Maganda pagka po kamay maginhawa. Tanggal lang ating punggos. Sabay
paglilis na ng ating kalamansi. Alam niyo mga katribya po, itong bulutong ng kalamansi, depende po yan doon sa variety. Tsaka po pagka ganyan pong nag-uulan, talagang lumalabas talaga yung mga bulutong. Pero pagdating naman po ng mga katribya po ng tag-araw at mag-uumpisa na po tayo ng sprayan, nawawala naman yan. Kumukulog kasi meron tayong mga foliar na nailalagay, pagpapatanggal po ng bulutong. Pero pagka po ang kalamansi malaki na at meron na siyang bulutong, ay hindi mo na po siya pwedeng maalis. Loob-looban. Ito pa JB. Okay. Ito na ang ating pitas, mga ka-farmers. Masalin na may lagay sa dryer. Dryer na rin. Sa Tiadja. Bakit lilibot sa Tiadja? Kapal ng bunga ng kanila. Sila nga nauna nga kami sa kanila. Isang salin pa kami bago makatagpos. Sa gitna na kami. Ayun sa amin. Tapakilagay na Bernabe sa ako. Sa motor. Oo. Ate Terry, sa salin na! Maiiwanan yan! Ay, dryer na yan. Dryer na dahil basa. Kaya mo na kating adya maiwan. Ote lang naman. Pero malaki rin pag na yan. Malaki mukha kabungol yan ko. Pang 35 yun. Bigatan na. Lalaki ng kalamansi. Ayaw po para madaling karga. Tatanggalin yan dahil pagagaling namin sa kawal. Bili na ulam. Ayaw, at saka Luto. sundo. O, eri na, alis na! Alis na yung kwan. Maganda na eh. Alis na yung train. Bibiyahe na! Madidirekta nyo na sa halihayan niya. Yung kating adya, timbangin mo na yan.
Aalis na yung train. Oh, Tiadya. Ere. Ate nga dyan, bigyan lumalakad. Bigyan lumalakad. Ang sinyo. Yung mga lumalabas na mga bulaklak. May maraming buko. Pang ko ah. November. November, December. Ay masasabugan uli. Aalis na yung train. Alis na, lalakad eh, barko. Tawa-tawa yung matanda to. Mm. Kuya. Humahaba may kanyang regba. Aalis na yung Ah. train. Mahaba eh. Ingay kanya. Kaya lahat yata na kanya makita eh. Oh. Sabi na. Timbangin na lang doon. Oo, kasi di matutoy pagka hindi hahalay yan. Ay rin na, kinuha ko na. Ayun o. Ibuteng. Yung mga Baba akong kanjongga. yung mga pongka na pongka, laglag nyo na lang. Humahaba, eh, binabagsak ko na eh. Oo. Dahil mapipirat lang sa kawan. Mahaba na. Ayun. Mm. Haba. May puno na rin kanina. Abay nung binuhat eh. Di na makanda ugaga. Saglit lang. Yes, tatali ko lang yung Ah. inin natin. Kaya tali lang muna yung inuminan. Hindi, ikaw kuha na lang yan. Bubuhol na lang eh. Ayan, dalawa. Kaya yun ba? Oo. Sulitin yun. Eh, para to. Saan? Pugungin mo na lang na ganyan. Mahirap. Oh, yan oh. Basta't pag napugong na yan, madali nang Kaya, buhatin mo. what, kikiluhin naman yan. Si Beda, Be! Mm-mm. Eh, tinatali lang daw yung tubig. Hindi ko kaya Baka- buhat. Baka mapanganak ng di oras sa Tiadya eh. Kailangan ng konti yan. Kamay-sari na ayaw tumigil. O yan. Pinuno nyo at itere, baka Hindi na kaya Ba? dalhin. Mama kukuha yung maaawat. Tutusin mo na. Mga siksikin at Oo, tutuko ko lang yan. Dapat pala. Sasali lang yan. Ayun yung akin yung nakabola. Dapat para Yan kasi redbag na yan, pang 35 yan. Baka 36 ang laman yan. Pang mahaba talaga yan. Kaya pagka yan ang dadali mo sa diet, walang timbangan. Ay lugi may ari dyan. Mamaya. mauuwi na sa ako ah. Mga Oo, ahente. sa mga ahente, pagpaparte-parte nila yung mga sobra na eh. Yan ang kawan niya dyan. Nakadalawa kayo ng tere. May ano. kulang tatlo yun. Tatlo na yan. Konti lang ang kulang sa tatlo niya. Pakuha nyo lang ito at maihalayhay na to. Mahalayhay na muna natin. Oo, titimbangin na rin. Ayan mga katribya, pagka po basa ang kalamansi, meron po tayong blower. Yung blower po na yan mga katribya po ang ating nagiging pinakahangin. Para po mabilis, saka po meron tayong basahan tuyo ating pong pupunasan para at least ay maiwasan po ang pagkasira o yung pagkaluto. Yan po yung pamamaraan po natin ginagawa mga katribya para maalagaan natin ang kalamansi kapag po umuulan. Hindi po tayo makapagpatuyo ng bunga yung mga na-harvest. Kaya malaking tulong itong dryer na makapagpagawa kayo kung kayo ay nag-harvest. Tapos diyan pa natin napipili yung ating mga hinog, saka yung mga piklat na may mga sira na kumakatas po yan sa kalamansi, kumahawa. So, lahat po ng mga merong tusok, laki po ng mga katibya po noong bunga natin, yung organic. Yan. Hindi pa po ito nakawatan eh, lalo mas maganda sana ang ating magiging harvest. Kaya lang eh naagad po ng mga kawatan.
di bale, meron naman po tayong taga-singil. Sabi nga, ang buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Inutang sila ng kalamansi, ang kalamansi rin ang kabayaran nila. Yan, mga katribya. So ito ang pagpili para po maging maayos. Wala naman pong presyo halos itong ating reject dahil napakababa, 200. Pero pagdating po sa market yan, nasa 300 to 400 na yan ang isang bag. Kaya lang, kung mo kasi dito, basta po pagka sa puno ay talaga pong mababa. Bagamat itong berde ay libo na rin po ito sa bagsakan. Kaya lang syempre dahil direct sila sa puno, kaya mas mababa. Marami po kasi mga pinagdadaan ng ahente. Yan. Swerte ka pagka narekta ka sa buyer. Kaya lang, ang mga buyer kasi dito ay hawak ng mga ahente. Hindi sila makarekta sa mga puno. Ganyan po ang nangyayari. Kaya pati yung magkakalamansi, hindi tayo makapagpataas ng presyo kahit na mataas na. Kaya ang gagawin mo na lang, papa-stop ka. Kaayaw nila doon sa presyong gusto natin. Kaya hanggat meron na kukuhanan naman pong masila ay mababa, yun naman po ang kanilang pipitasin. Yun na lang naman yan, pati bayan nga. Tayo kasi napipilitan natin ipapitas na sa talagang presyo kasi dinanakaw. Kaya maobligado kang may-ari napitasin na kaysa mawala. So, pero kung hindi lang po marami rito ang magnanakaw, pwede pa nating ipaghintay. Kaya lang baka naghintay tayo, ubos na kalamansi natin. Kaya pinapitas na po natin mga ka-farmers. Matitira na lang sa kanya, yun na lang po ang magiging mataas ang presyo. Marami pa naman pong natira. Kaya doon sa magnanakaw, ayan, narinig ninyo, maraming natira, tirahin nyo na. Total naman po fans club natin po yung mga kawatan at mas nakatutok pa sila sa ating pong vlog. Kaya yan lang naman po ang kanilang inaabata, yung bunga ng ating kalamansi. Tutuyo-tuyo po natin, tapos maya-maya po natin po siyang isasalin para naman po yung atin namang pangalawang pitas. Ito yan ay atin naman po siyang mapatuyo rin dahil mga basa rin siya. Kaya habang tinutuyo naman natin ay pinipilian na po natin siya ng mga reject. Lalo na po mas mahirap makapagpatuyo mga katribya kapag po madaho ng kalamansi. May sira ay inaalis na po natin, tinatapon yung mga may piklat. Ating mga reject. Kaya pinitas na po natin dito yung ibig-ibig ng mahinog noon. Kaya nabawasan tayo ng ating mga pula. Patulong din naman natin yung kawatan. Ayun, magaling yun. Lahat ng berde kanyang pinipitas. Pinakamatinig sa amin yan. Yan po matinding insekto sa amin. Sa bagay, insekto, salot. Sumasalakay na yan. Mga tulongges na mga maiitim ang ulo.
Yung magaling pong mamili yan. Ayaw po ng dilaw. Gusto niya na yung mga berde tsaka po mga di baling maliliit. Basta berde yan. Gusto ng mga yan. Kaya iniiwan naman sa atin yung pong mga dilaw. Kaya tataas lang ang dugo mo kasi sila ang ating iintindihin. Mayroon naman tayo taga-singil. Kaya wag naman silang magpiesta. Bahala na po ang ating taga-singil doon sa kanilang utak. Sa tayo marangal tayong pumipitas, naghahanap buhay. Okay na tayo dyan. At least hindi po tayo nag-argabyado ng ating kapwa. Wala tayong minulestya. Hindi natin kailangan kumita ng malaki mamumulestya ka ng tao. Kaya ano yung abutan natin, siyang nating ipasalamat. Pili muna natin ang ating mga recheck. Bago natin siya ngayon isisilid pagkatuyo na. Pwede na yan. Okay, pili muna natin mga farmers na magsilid. Ito na po mga katribya po yung ating pitas. 13 yung ating pong berde, tapos 2 yung ating hinog, yung ating recheck. Kaya ito itira po ng ating mga tagapitik. Kaya at least nagpapasalamat pa rin po tayo sa kanila dahil nagtira pa ng ating pitas. Yan, malaki. Kaya halos mga bagong bunga na lang itong ating natira nila. Kaya doon sa kawatan kayo ay papasok uli, manghalaw na lang ulit para maghirap naman kayo, hindi puro makakapal lagi yung kanilang pinipitas. Kaya yan mga ka-farmers, ito mas marami pa sana yung ating napipitas. Kaya lang siyempre meron po tayong mga kasosyo. Kaya talaga sa business hindi nawawala talaga po ang kasosyo. Ito po yung insekto na kung saan ay salot sa lipunan ng kawatan. Kaya meron na po tayo uli alaga. Yan, halos ang ating magiging benta nito ay pambili lang din po natin ng fertilizer para sa ating pong pagpapabulaklak ng panibago, dahil nakuha na po yung pitas na siya. Kailangan na lang po natin mga katribya po na ito ay pamulaklakin. Paano mga farmers, kita talaga po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.